going to the gym right after the work for lunch. And then para bang deserted area. You got bowling here. Yeah. Let's eat. This is my lunch now. I got mushroom steak here and charcoal chicken. Also here, fresh juice, fresh orange juice. Squeeze one. Yeah, so that's it. Hmm. Nakalimutan kong alisin. Hi. Ako'y naniniwala na ang tamang kalusugan ay hindi lamang sa pag-ehersisyo. Ito rin ay dapat nilalakapan ng masustansya at maayos na pagkain. Parang ano lang yan, palagi kang nag-gym, pero may bisyo ka din naman. So wala din. Palagi kang nag-gym, tapos ang mga kinakain mo, unhealthy foods din. Wala din. Ako din ay naniniwala na kapag may gusto ko sa isang bagay, at gustong-gusto mo talaga, wini-workout mo yan. Pinatrabaho mo yan. Kasi nga, gustong-gusto mo. Isa sa mga natutunan ko sa tamang kalusugan, at siyempre, isa sa mga natutunan ko sa buhay, base na rin sa aking experience, na kapag ka pala may gusto ka, kapag ka pala may gusto ka sa buhay, so umpisa struggle yan. Kaya eventually, masasabi ka na rin, at hahanapin ang katawan mo. Patungkol sa kalusugan, kapag ka may gusto kang manit para sa sarili mo, para sa kalusugan mo, at magkaroon ka ng magandang, sabi natin, korte ng pangatawan, dahil mga gusto mo, kumbaga, yung tipong sa umpisa, ikaw muna yung gagawa. Ikaw muna yung magdidictate para sa sarili mo. Para sa isipan mo. Then eventually, pag nasanay ka na, yung sarili mo at ang kaisipan mo, ang magdidikta na sa'yo. Ano ibig sabihin nun? Kasi minsan, base sa observation ko at base sa aking experience, kahit minsan medyo tinatamad ako at medyo pagod sa aking dalawang trabaho, sa dalawang kumpanyang pinapasukan ko, sinasabi ng katawan ko, sinasabi ng isipan ko, mag-gym ka na, schedule mo na ngayon, Friday ngayon, Saturday ngayon, public holiday ngayon, day off mo ngayon. Yun ang sinasabi ng katawan at ang isipan ko. Isa lang ibig sabihin nun. Muli, sa umpisa, struggle yan. Pero pag nakasanayan mo na, nasanay ka na, ang katawan mo na at ang isipan mo na ang magdidikta sa'yo. Inaahin tulad ko yan sa iba pang bagay. Halimbawa, pagdating sa bisyo, sa umpisa yan, talaga naman mahirap. Halimbawa, paninigarilyo. Sa umpisa yan, uubo ka. And then eventually, pag nakailang araw ka ng hit ng sigarilyo, ang katawan mo na ang magtatrabaho sa'yo. Ang kaisipan mo na ang magtatrabaho sa'yo. Bakit? Kasi sa ayaw at gusto mo, hahanapin ng katawan mo yan. Hahanapin ng kaisipan mo yan. Sa kahit anong bagay na gusto natin sa ating sarili, halimbawa sa kalusugan, o kaya sa bisyo, sa umpisa, ikaw magdidikta. Tayo magdidikta. But then eventually, ang sarili na natin at ang kaisipan na natin ang magdidikta. Muli, para sa kalusugan man o para sa masamang bisyo.
Sa umpisa, struggle yan. Pero pag nasanay ka na, kahit ayaw at gusto mo, talaga namang pipilitin ka na iyong katawan at ng iyong kaisipan. Sa aking kaso, dalawa yung kumpanya ko, dalawa yung trabaho ko. Imagine mo na lang, 16 hours a day. Pero nagagawa ko pa rin mag-gym. Kasi, hindi na ako mismo nagdidikta para sa aking sarili. Ang katawan ko na at ang aking kaisipan ang nagdidikta para sa aking kalusugan, para sa aking sarili. So, ibig sabihin, alipin ako ng aking katawan at ng aking kaisipan para gawin ko ang mas nakakabuti sa aking kalusugan. Yun lang yun. Sa bisyo, ganun din. Imagine mo, yung durugistang tao, kahit minsan ayaw nang mag-take ng droga yan, pero pag tinawag siya ng prohibited drugs, wala siyang magagawa ang kanyang katawan at ng kanyang kaisipan. Kasi, naikondisyon na sa kanyang sarili yun. Alipin na siya. So, yun ang obserbahan ko pagdating sa ating sarili. Kung anong pinitid natin sa ating katawan at sa ating kaisipan, sa umpisa, tayong gagawa. Pero pag masanay na yan, hanapin niya ng ating katawan at ng ating kaisipan. Dati, naaalala ko pa rin, malakas din ako sa soft drinks. Pero I decided to stop it. That was 2015 ago. So until now, I think 9 years na hindi na ako nagsosoft drinks. Walang biro yun. Walang kaikikan yun. Kasi minsan ang iba, may sinasabi sila, pero sa sarili na mismo hindi nila ginagawa. Ang rice, almost 2 years now. Nag-rice na ako, konting-konti lang. Siguro sa isang linggo, 3 o 4 na beses. At konti pa. Nasaan yung sarili ko? Ngayon hindi na hinahanap. Kasi sa umpisa, tatrabahin mo talaga. Then eventually, pag kondisyon ng katawan mo at ng kaisipan mo, hindi na yan hahanapin. Ang hahanapin niya ay yung konti na lang ang kakainin mong rice. Hindi ka tinatablan ng soft drinks. Yun lang yung mga ilang bagay na kung saan nakakabuti sa ating kalusugan. Pero sa hindi pagmamayabang, alam mo ng Diyos, wala pa akong nararamdaman. Nasa early 40s na ako. Pero sa awa ng Diyos, wala akong nararamdaman na masakit sa katawan, sa kasukasuan, mga buong socket joints. Wala. Isa sa mga vlogs ko, sinasabi ko before, kaya tumataas ang sugar level natin, kaya nag-spike palagi ang sugar level natin. Kasi nga, nasanay tayong kumain ng different sources of carbohydrates. Yun ang masama. Yung ganyang kapiraso lang, 3 times a week, that would be fine. Okay na sa akin yun. Ang sikreto sa lahat ng mga ito, disiplina talaga sa sarili, disiplina sa kalusugan, at isa pa, siyempre, yung merong consistency. Merong iba kasi dyan, good for a month, 2 months, 3 months, pagkatapos nun, wala na. Back to normal. Paano mo mamimit yung magandang kalusugan kung bilang ikaw, bilang tayo, ay tinatamad sa pag-execute nito? Hindi wala din. So, ang hahanapin ng ating katawan at ng ating kaisipan patungkol sa bagayan, siyempre, yung ating katamaran. Para hindi magkaroon ng tamang kalusugan. Para sa akin, dapat naglalaan tayo ng time para sa ating kalusugan. Pag-ehersisyo, tamang pagkain, napaka-importante ang mga bagay nito. Siyempre, pag-monitor sa ating kalusugan, yun. Look, kumikita tayo ng maayos, tapos sa ibang budget na kinikita natin, napapapunta lang sa maintenance. Sino bang nabibuild up sa ating mga nararamdaman? Yung usually na tataas ang blood pressure, tataas ang sugar level, tataas ang cholesterol. E diba sarili din natin? Kasi nga yung sinasabi ko kanina, kung anong pinipid natin, yun ang magiging command. Yun ang magiging execution ng ating katawan at ng ating kaisipan. Ako po ang may manungsan na nagsasabing, sana po, nakatulong po ko sa inyo sa munting advice. Salamat po. Done.